Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ako po si Sharon Amora Oy, member ng Team Jesus International. At ako po ay magbabahagi ng aking short testimony for today, September 23, 2025. At ang aking napiling Bible verse ay ang Episo 4:26 to 27. Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. At huwag ninyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. Yes, amen and amen mga kapatid. Alam nyo ba dati mga kapatid, napakamainitin ng aking ulo. Tuwing nagagalit talaga ako is naglalayas ako, especially when nag-aaway kami ng aking asawa. Nakikipag-away talaga ako sa kanya. Pag galit yung aking asawa is galit din ako. Hanggang sa humahantong kami sa pag-aaway. Hindi ko talaga siya kinikibo mga kapatid. Yan talaga ang aking ugali noon. Masyado akong ma-pride. Minsan nga, nilalayasan ko yan. 1 week, hindi ako umuwi. Praise God sa araw-araw na ako ay nakikinig sa kanyang mga salita. Na-realize ko mga kapatid na ang aking inasal dati ay hindi tama. Wala akong kontrol sa aking sarili. Wala akong kontrol sa aking emosyon. At wala akong kontrol sa aking anger. Especially pag ang topic natin ay fruits of the spirit. Nare-rebuke talaga ako dyan mga kapatid kasi ganyan ako dati. Maliit na bagay, pinapalaki ko. Nakikipag-away ako, hindi ako marunong umunawa. Tapos, kailangan yung tao talaga na aking nakakaaway is yun ang magsabi ng sorry sa akin. Which is mali kasi sabi ng ating Panginoong Hesus na kailangan natin magpakumbaba lagi, diba? Mali man natin o hindi, humingi tayo ng tawad. Kaya unti-unti talagang binago ng banal na espiritu ang aking pag-uugali sa palagian kong pakikinig ng kanyang mga salita. Na-realize ko na, ay, mali pala ito. Mali itong ugali ko to. Kailangan magkaroon ako ng control sa aking emosyon na pag galit yung isang tao, hindi ko siya sasabayan. Kailangan ako magpakumbaba, especially sa aking asawa kasi sabi ng ating Panginoong Hesus, submit yourself to your husband. Kaya praise God, ngayon mga ilang taon na din na hindi kami nag-aaway ng aking asawa kasi natutunan ko na ang unawain siya. Pag galit siya, hindi na lang ako umiimik, pinagdarasal ko na lang na maging okay na kami. Di gaya ng dati na pag galit siya, galit din ako, okay, hala ka dyan, lalayasan kita, hindi kita iimikin. Sa ngayon, matiwasay na yung aming pamumuhay. Hindi na kami masyadong nag-aaway. May di pagkakaunawaan man, nare-resolve agad. Kasi kinakausap ko siya agad na ganito, ganyan. Kaya nagiging okay kami agad-agad. So, hindi na siya gaya ng dati na lagi kami nag-aaway. Lagi ako naglalayas, sinasama ko pa yung mga anak namin. Ngayon,
Mas masasabi ko talagang iba yung pamumuhay namin dati. Hindi na siya magulo, tahimik ng buhay namin. Meron na kaming pagkakaisa ng aking asawa, meron na kaming pagkakaunawaan, nagtutulungan na kami sa lahat ng bagay, kung ano man yung mga problema, pinag-uusapan namin para ma-resolve agad. Yeah. Laki talagang tulong ng aking pakikinig ng mga salita ng ating Panginoon. Especially sa aming Bible study, nare-review ako lagi. Pag nare-review ako, hindi ko yun iniisip na, tinatamaan ako nito, pinatatamaan ako nito. Kundi, ang iniisip ko ay nare-review ako ng banal na Espiritu. Kasi mahal ako ng Diyos. At dahil mahal ako ng Diyos, pinaalala niya sa akin yung aking mga pagkakamali para maituwid ko ito. Kaya, laking pasasalamat ko talaga kay Tita Viz, siya ang aking spiritual mother, nang dahil sa pakikinig ko sa mga salita sa kanya, unti-unting nabago ang aking pag-uugali. At, thank you Lord, dahil ginagabayan nyo kami palagi, hindi nyo kami pinababayaan, at unti-unti binabago mo ako, at alam ko hindi naman ako perfectong tao, nagkakamali ako minsan, but hindi na gaya ng dati na grabe talaga yung super ma-pride kong tao, mga kapatid. At dahil mahal ako ng Diyos at mahal ko si Panginoong Hesus, eto ako ngayon, unti-unti akong nabago at patuloy akong lumalakad na may pag-uugali na sumusunod kay Panginoong Hesukristo. At yun lamang mga kapatid, hindi ko na masyadong hahabaan ng aking testimony. Ang aking testimony ngayon ay masasabi kong napagtagumpayan ko kasi nabago ako ng Diyos. At yun lamang mga kapatid. Salamat sa pakikinig. God bless everyone. Jesus loves you. Bye-bye.